Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan matapos na ma-poster ni Giannis, agad din itong binawian ng two-time MVP at pinoster niya din nga si Goga Pitaste. Sa uli ay nakuha ng Milwaukee Bucks ang NBA Cup quarterfinals win laban sa Orlando Magic sa score na 114-109. 37 points, 7 rebounds, 2 steals and 4 blocks on 62% shooting sa field si Giannis. 28 points and 9 assists din si Damian Lillard at 22 points, 10 rebounds and 4 assists on 9 of 11 shooting sa field si Bobby Portis. Aabante na sa semifinals ng NBA Cup ang Milwaukee Bucks at waiting na sila sa mananalo sa bakbakan ng New York Knicks at ng Atlanta Hawks. Ganun pa man, malaking credit din nga sa Orlando Magic na pinahirapan pa din ng Bucks sa game na ito kahit na wala si Paolo Banchero at Franz Wagner. At sa pangunguna yan ni Jalen Suggs na gumawa ng 32 points, 9 rebounds and 4 steals. Ang game naman ng Dallas Mavericks at ng OKC Thunder ay naging kontrolado ng OKC from start to finish at malaking dahilan dito ang mahigpit na depensa ng Thunder kay Doncic. 2 points lang nga nagawa ng Slovenian star sa first 2 quarters hanggang sa tuluyan nga nabawian ng OKC ang Mavs sa pagkakalaglag nila sa playoffs last season. Tinalo nga nila ang Mavs sa score na 118-104. Halimaw na performance ang pinakita ni Shai Gilgeous-Alexander. Nagtala siya ng 39 points, 8 rebounds, 5 assists and 3 steals on 65% shooting sa field. 18 points, 7 rebounds and 4 assists din si Jalen Williams. At 10 points, 13 rebounds si Isaiah Hartenstein. Sa Mavs naman ay 19 points si Klay Thompson, 19 points din si Najee Marshall, 17 points, 5 assists si Kyrie Irving, at 16 points, 11 rebounds, 5 assists, 4 steals, and 6 turnovers on 2 of 8 shooting sa 3-point line si Luka Doncic. Sa ngayon nga ang OKC ay naghihintay na sa mananalo sa bakbakan ng Warriors at ng Rockets bukas. Subalit ang gusto nga na makita ng mga fans ay ang tapatan ng Warriors at ng OKC Thunder. Huli nilang pagkikita ay natalo nga ng Warriors ang OKC. Ano ba ang matchup na gusto nung makita sa semis ng NBA Cup? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Brandon Ingram na pag-usapan nga natin na siya ay nasa expiring contract na. Kaya naman ang kanyang options ay ang pumirma ng contract extension sa New Orleans Pelicans, trade bago ang trade deadline o kaya naman ang pumasok sa free agency ngayong off-season at makinig sa alok ng ibang mga team. Well, ayon sa update ni Shams ng ESPN, tinanggihan ni Brandon Ingram ang $50 million per year na contract extension ng Pelicans. Napakalaki nga niyan mga kaibigan and possibly ay hindi siya makakatanggap ng ganito kalaking sahod sa free agency. Ganun pa man, sa ngayon nga ay mukhang second priority na lamang ni Ingram ang sahod na malaki at ang gusto niya nga ay ang mapunta sa isang team na kayang mag-compete para sa championship. Papasok na nga siya sa kanyang prime years at ayaw niyang masayang ang kanyang talent sa isang losing team. Projected na sasahod si Brandon Ingram ng 30 to 45 million per year sa kanyang susunod na contract. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay tama ang ginawang desisyon ni Brandon Ingram na pagtanggi sa 50 million per year na alok sa kanya ng New Orleans Pelicans?